Simple lamang ang game plan ng Lakers mga idol. Hihintayin ni Lebron si Zion sa ilalim ng basket habang si Davis ito naman babantayan si Zion sa ibabaw para hindi makasalida at maganda ang naging resulta. Panay offensive foul ang nangyari kay Zion. Paano nga ba naman ay hindi man lamang threat sa 3-point area si Zion? Kaya pag nasa labas ng comfort zone, parang hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sa halip ay dipensang pader ang ginawa ng Lakers kay Zion dahil alam ng Lakers ni walang fadeaway jumper, ni walang stop and pop at walang perimeter shooting si Zion habang walang outside shooting pa. Ang comfort niya ay ang ilalim. Madalas siyang umatake sa ilalim at idakdak ang bola pero basang-basa na ni LBJ at ni Davis pati ng Lakers. Kaya naman buong fourth quarter hindi na nga naglaro noon si Lebron. Nasilip din ng mga critics ang depensa ni Zion mga idol. Talagang wala palang depensa at walang ganang dumipensa si Lebron sa Lakers kung kailang pabagsakan pa naman at hindi niya alam kung sino ang babantayan. Kaya naman ang mga outside shooter ng Lakers ay nagtama noong araw na yon. Isa pa, talagang naging dominante sa LBJ dahil sa labang yon nakagawa siya ng record sa NBA. Gumawa siya ng 30 points, 8 assists, 5 rebounds sa loob lamang na maiksing minuto. Bagay nagpahirap sa Pelicans. Binuhat na naman ni LBJ ang Lakers mula sa depensa pati sa opensa. At isa pa mga idol ang kanilang 3-point shooting. Kahit pa si Lebron ay bumitaw sa logo, malayong malayo na ay pumapasok pa rin na. Sa huli, ang 6 na player ng Lakers ay nakagawa ng double digit sa points. At ang mahalaga, nakapagpahinga pa si Lebron at Davis. Dahil nga diyan makaboltok championship game na sa in-season tournament ang Lakers at ang Pacers sa Vegas. Tingnan natin kung makakaporma si Haliburton sa harap ni Lebron. Yung mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba at huwag mo kalilimutang mag-subscribe kung bago ka pa lamang. Bisitahin mo din ang ating Facebook page. Basketball talk,